Habang may buhay, may pag-asa. Yan ang pinatunayan ng isang dating drug addict na ngayon isa ng matagumpay na negosyante. Nakapagpatayo siya ng Drug Rehabilitation Center para matulungan ng ilan pang nalululong sa droga. May news to go si Maki Pulido. 10 taong gulang lang daw si Tok nang magsimulang gumamit ng droga. Paano ako napunta rito? Sa totoo lang, kasi masarap. Gusto ko lang naman maging masaya. Sa loob ng 2 dekadang pagkakalulong, napabayaan ang sarili, nasaktan ang pamilya, labas-masok sa bilangguan. Hindi na nga raw niya alam noon kung paano titigil. Sobrang grabe yung aking addiction. Nahuli ako ng pulis. This time, medyo mabigat yung aking naging kaso. Ngayon, ibang-iba na si Tok. Wala nang gusot sa pamilya, nakapagpatapos na ng anak at nagpapaaral ng 2 pa. Matagumpay na sa negosyo. I'm hiring people now. I work in the agriculture business, sa coconut, di ba? And I work in a packaging business on my own. So, yeah, it's a good life. It's a good life. At higit sa lahat, sa pamamagitan ng itinayong Drug Rehabilitation Center, tinutulungan niyang makaahon ngayon ang mga gaya niyang nasadlak sa madilim na mundo ng droga. Halos 700,000 na ang sumusukong umano'y addict at pusher. Bagamat hindi lahat, naniniwalang may pag-asa pang magbago ang mga nalulung sa droga. Marami raw paraan para matulungang makalaya ang mga taong nasa ilalim ng impluwensya nito. Drug dependence is a medical condition and it is not criminal in nature. Although I agree that some drug dependents may go into criminal activities and they should be answerable. Ang drug user or drug addict, mas matutulungan natin sila through rehabilitation. There's always a chance for them to change. Dahil wala namang batayang definisyon kung ano ang rehab at wala ring iisang pamantayan kung paano sumailalim ang isang drug dependent sa rehab, mahirap matukoy kung gaano kaepektibo ang mga rehab program at kung matagumpay ba ang mga rehab center sa kanilang misyon. Ang gusto nating mangyari sa komunidad mismo, sa mga health centers, merong mga interventions na pwedeng ibigay. Dapat mabigyan sila ng mga skills, no? Para hindi sila gumagawa ng masama. Sa ngayon, nakikipagtulungan si Tok sa gobyerno at mga pribadong grupo para dumami pa ang mga buhay na magbago. I finally found my reason why nangyari yun. So that I can go to the next addict and tell them, all I know is this, I was there, I got out. And if I can get out, you can also get out. Ako si Jimo. Si Normando. Red. Dating drug addict. Dating drug dependent. Ngayon, nabigyan ng pagkakataon. Para magbago. Ako ngayon ay isang program director ng isang rehab. Nursing attendant to. A financial consultant. Estudyante. Program staff intern. Kung kaya ko, kaya mo. Maki Pulido, GMA News.